Samang muli, this is the first Sunday of 2021. Kaya tayo po lahat ay magpapasimula magpuri sa Panginoon. Let's set our hearts po sa pag-worship natin sa Lord. Maski po ang kapaligiran natin, makulimlim, minsan maaraw, but all the nature ay nakikigalak din at nakikisaya sa atin at sila din po ay nagpupuri sa Panginoon. Akala natin tayo lang. But the Lord is good and we have to offer ourselves to Him, ang ating pong puso, ang ating pong lahat-lahat sa pagpupuri sa Kanya. Let's start this year, na first Sunday of this year, na magpuri sa Panginoon. Let's give our best to the Lord. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo and we will worship the Lord. Hallelujah. Let's pray. Aming Diyos, salamat po, aming dakilang Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyong biyaya, sa inyong walang hanggang pag-ibig na pinaparanas po ninyo sa amin. Maski nung nakaraang taon hanggang ngayon, Panginoon, mas lalo kaming nagiging malapit sa iyo, Panginoon. At ipinapakita niyo po, Panginoon, sa amin ang inyong kabutihan, ang inyong pagpapala, ang inyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat po. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hayaan po ninyo na kami ay magpuri sa iyo, ay alay namin ang aming buong puso at ang aming buhay sa pag-awit sa iyo, sa pagtaas ng aming kamay, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, because you deserve it, Lord God. At kayo lamang po ang aming pupurihin at sasambihin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's get ready and worship the Lord. Let's give our hearts to God. Hallelujah. Maski ang langit ay nakikigalak sa atin, we will worship even the stones, the trees, and the fields, and the seas. Lahat po sila ay nag-worship sa Lord. Mas lalo higit tayong dapat magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh God. Yes, Lord God, we worship you, Lord. We worship you, Lord God. Oh, hallelujah. Father, into your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you all life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas resound. Hear the trees joyful cry, praising you in song and light. A new
bless and glorify your name. Amen, Lord God. Truly, Lord, you are good. We will continue to glorify your name, O God. And as we bring our offerings to you, Lord God, ang aming buhay, Panginoon, ang aming buong puso, Panginoon. This is our offering to you, Lord. Accept it, O God. It is for you, Lord God. Here I am, O God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord, and I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Let's sing this one more time. Here I am, Lord. Here I am, oh God. And I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears.
Salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang po kami makakatagpo, Panginoon, ng aming completeness, O God. Sa inyo lamang po kami makakatagpo, Panginoon, ng kapayapaan sa aming puso, Panginoon. There's peace in your presence, Lord. There's peace in your presence. There's hope in you, Lord God. And as we worship you, Lord God, Lord, open our hearts and our minds, O God, that we may be able to receive your word today, O God. Lord, mangusap po kayo sa amin, Panginoon. Alisin po ninyo, Panginoon, ang aming mga kabagabagan, Panginoon. Ano man po ito, Panginoon, we will just entrust it all to you, Lord God. Sa inyo lamang po kami magtitiwala, Panginoon. And as we worship you, Lord God, we will receive our completeness, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Patuloy po natin palakpakan ang Panginoon. Isa pang palakpak na malakas para sa Panginoon. Ayan, welcome po tayo. Let's welcome ourselves to the year 2021. Happy New Year. Batiin po natin ang bawat isa. Happy New Year. Yan. Yan, this is really a new year. Ang dami man po ng pinagdaanan natin itong nakaraang taon. We are so experience natin, ang dami, no? Pumasok yung COVID, nandun niya lahat ng mga pagsubok sa atin. However, ang pinakamahalaga po, nandito pa rin tayo ngayon. Amen? The Word of God says na kapag tayo ay mag-remain sa Kanya, if you remain in me, sabi ng Lord, and I remain in you, sabi ng Panginoon, ask whatever you wish and it shall be done to you. So tayo po ay nandito ngayon because God is with us. Sabi ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Amen? Kung paano tayo sinamahan ng Panginoon for the year 2020, alam po natin, the Lord will be with us ngayong 2021. So palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We are so blessed, Lord God. We thank you for the year 2021. This is your year, the year of our Lord. Salamat po, Panginoon, na kami po ay nakatawid sa 2020. Bagamat marami po kami mga kababayan, marami po kami minsan mga kaibigan po namin, mga kamag-anak po namin, ang hindi na po nakatawid because of the tragedies, because of those things na nangyari po in 2020. But Lord, this 2021, we pray na ito po ang taon, Panginoon, na kung saan we will see new opportunities sa buhay po namin. Alam po namin na hawak mo po ninyo ang aming kinabukasan. At dalangin po namin, Panginoon, na sa taong ito, palakasin niyo po kami. Palakasin niyo po lalo ang aming pananampalataya, na lalo pa po kami magtiwala sa inyo. Totoo nga po, Panginoon, na kung wala kayo sa amin, apart from you, we can do nothing. Lord, kami lang po ay nabubuhay, kami lang po, Panginoon, ay may lakas. Dahil po sa inyo, you are the reason. Ikaw po ang dahilan kung bakit po kami nabubuhay. And Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng kaisipan, ng perspective, na ang aming mga vision, ang aming mga pananaw ay nasa inyo po, Panginoon. Salamat po sa pag-asa na ipinibigay niyo po sa amin. At sa taong ito, panalangin po namin, palakasin niyo po ang aming community, ang pagsasama-sama po namin bilang isang church, bilang isang family, bilang isang magulang sa aming mga pamilya. We pray, Lord, na lalo pa po kaming magiging matatag. Bilang isang anak, lalo pa po kaming magiging masunurin sa aming mga magulang. At bilang mamamayan, lalo po kaming magiging mabuting mamamayan ng aming bansa. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa umagang ito. We welcome you, Lord God, in our presence. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan. So, sa umaga pong ito, makakaupo na po tayo. At let us have a heart of anticipation. At tayo po ay, bago po tayo magkaroon ng, meron po tayo ngayon, first Sunday of the month, first Sunday of the year. So ito rin po yung pinakamagandang panahon para alalahanin po natin ang
Panginoon sa kanyang ginawa. Pero bago po yon, magbigay po muna tayo ng ating mga offering. Pag-pray lang po natin ang ating offering. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga ginawa niyo sa amin. Lord, kaya kami, Panginoon, nabubuhay, it's because of you. Ikaw po ang dahilan kung bakit nandito po kami. Ikaw rin po ang dahilan kung bakit kami nabubuhay at mayroon po kaming mga hanap buhay. So we pray sa aming pong pasasalamat sa taong ito bilang pagtanaw po namin sa inyo ng inyong kabutihan. Narito po ang aming mga offering, narito po ang aming mga kaloob. Patuloy po namin pinapasalamatan kayo sa pamagitan ng aming mga pagbibigay. Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ay mas marami pa po kaming ma-accomplish, magagawa para po sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga offering. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magbigay ng ating offering at after ng offering po natin, tayo po ay magkakaroon ng the Lord's Supper. Good morning po sa inyong lahat. Isang maulan na Sunday, ano po, at gloomy ang panahon o ang paligid po natin. Subalit ako po ay masaya na kayo ay makasama namin ngayon sa umagang ito. Welcome Vivian and Brother Manny. Napakasarap na tayo po ay magsama-sama at makita ang presensya ng bawat isa. Yung aking kaibigan na nag-post siya sa kanyang FB account, sabi niya, I survived 2020. Malaking bagay po na tayo ay nakalagpas ng 2020, ano po, at sadyang napakahirap yung taon na yon. At ang dahilan po ng ating survival is because of the Lord. So, tayo ay biniyayaan ng lakas, biniyayaan ng pag-iingat niya, biniyayaan ng napakaraming bagay. Kung kaya tayo po ay may lakas, malayo sa anumang karamdaman, at tayo po ay nandito magkasama sa umagang ito. So, gusto ko pong i-welcome yung mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, hindi po makapunta sa lugar natin, o kaya maaari kayo po ay nasa ibang lugar at patuloy na nakikibahagi sa gawain ng Church of the Open Door, Cubao. Welcome po sa pagtitipon po natin sa araw na ito o sa umagang ito. Ngayon din po sa umagang ito ay sama-sama po tayong makikibahagi sa banal na hapunan. Ano po, at kung kayo po ay gusto nyong makibahagi, pwede po kayong sumama sa amin. Kahit kayo ay nasa malayong lugar, ang kinakailangan nyo lamang pong gawin ay ihanda yung mga elements na gagamitin po natin. If you have bread, or kung ano man po na pwede niyong gamitin, yung bilang simbolo ng katawan ng ating Panginoon, tinapay, at juice. Kung meron po kayo
Pwede nyo pa pong ihanda at tayo po ay makisama sa gawain ito. Pinapaalala ko lamang po na ang pakikibahagi po natin sa gawain ito ay pag-alala po natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Ano po? At ang object ng ating pananambahan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, sa pakikibahagi po natin, inaalala natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. Ano po? At yung kanyang pagliligtas, yung kanyang paghihirap, pagpapakamatay at muling pagkabuhay, ito po ay pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay puspos ng biyaya at tayo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen? So, sa pakikibahagi din po natin ay ipinapahayag din po natin ang ating pakikiisa sa simbahan, ano po, na bilang isang miyembro ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ipinapahayag natin ang pakikiisa po. So, sama-sama po natin alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa unang linggo ng taon ng 2021. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang communion song. At habang inaawit po natin, pwede na pong i-distribute ang elements. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more one bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Many are many the world,
one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. We are one body in this one Lord. Katawan ng ating Panginoong Yesus, tayong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, taos puso po kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal, pagpapahayag ng inyong pagmamahal sa amin. Kailanman, hindi kami naging karapat-dapat ng anumang pagpapala mula po sa inyo, Panginoon. Subalit, itinuring niyo kaming mga anak sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri at pagsamba sa inyo. Pagpalain niyo po ang simbolong ito upang ito ay maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ay pinagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo at tayong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong ipinagkaloob na buhay na walang hanggan. Ang dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas ng aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan at habang patuloy po naming ipinapahayag ang inyong kaharian at ang inyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayong di naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kayo'y kakain ng tinapay na ito at iinom, sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayong lahat ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pasasalamat ng lubos sa lahat ng biyaya na tinanggap po namin, Panginoon. Salamat po na
na nakatawid kami ng 2020, Panginoon, Ama. At ngayon, kami ay humaharap sa 2021, Panginoon, na malakas, malayo sa anumang karamdaman. Salamat po sa maraming biyaya na tinanggap po namin sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagsustain nyo, sa lahat ng pangangailangan, hindi lamang ng individual na pangangailangan, kundi pangangailangan ng simbahan, Panginoon. Salamat po, Lord, wala kaming ibang pwedeng banggitin sa aming mga labi, Panginoon, kundi ang aming taus-pusong pananambahan at taus-pusong pagpapasalamat, Panginoon. Hiling po namin, samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng gawain ito, Panginoon. Inaanyayahan namin ang Banal na Espiritu na siyang patuloy na mangusap, magturo sa aming mga buhay at dalangin namin, bigyan niyo kami ng lakas, Panginoon. Natuparin po namin, gawin po namin ang ninanais niyo sa aming mga buhay upang itong aming mga buhay magbigay ng kaluguran sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Again, good morning po ulit sa ating lahat. At ito po yung unang araw ng unang linggo ng ating pagtitipon sa loob ng 2021. Amen? Kayo po ba ay masaya? Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah. Ano po? Isaiah chapter 7, beginning verse 1 hanggang kung nandiyan na po kayo, pwede niyo po akong samahan, beginning verse 1. Isaiah chapter 1, beginning verse 1 hanggang 9. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. Then the Lord said to Isaiah, Go out, you and your son Shear Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to the launderer's field. Say to him, Be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram and the son of Remaliah. Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, Let us invade Judah, let us tear it apart, and divide it among ourselves, and make the son of Tabel king over it. Yet, this is what the sovereign Lord says, It will not take place, it will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is only Rezin. Within 65 years, Ephraim will be too shattered to be a people. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all.
Ang message ko po is a call to faith. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kumusta po tayong lahat? Kumusta po kayo personally? Kumusta ang inyong mga buhay? Ang makatawid po sa 2020 na 2020 puno ng masalimuot na kaganapan, both sa mga personal na karanasan at sa mga pangkalahatan bilang isang bansa ay maituturing po natin na malaking pagpapala sa ating lahat. Amin po ba? Kayo po ba ay nagpapasalamat na nandito ngayon? Kayo po ba ay nagpapasalamat na wala kayo sa ospital? Wala kayong nararanasan na anumang sakit? Ito po ay biyaya sa atin ng ating Diyos. Amen po. At ito ay malaking pagpapasalamat natin na ililigtas tayo sa maraming kapahamakan sa taong ito. Ano po? Nagsimula ang taong 2020 sa mga pangyayaring hindi po talaga maganda at naging sunod-sunod ang mga kaganapan na hindi natin kayang pigilan. Tama po ba? So kung babalikan po natin yung nakaraan, saan po nagsimula yung taon last year? Excuse me. Diba? Mga volcanoes eruption. Diba? Earthquakes. Ano pa? Sunod-sunod yung mga floods, yung mga mudslides, maraming mga namatay. Diba? Explosions, kung ano-anong mga explosions, diba? At ito yung pinakamatinding dumating, yung virus, at hindi natin inaasahan na ganun katindi ang magiging epekto sa mga kabuhayan po natin, sa mga trabaho natin. Marami ang nawalan ng trabaho, marami ang umuwi ng probinsya kasi wala nang kakayanan mag-survive po dito sa Metro Manila. Kaya lang, pagbalik din nila ng probinsya, wala pa rin hanap buhay. So mahirap pa rin po ang kanilang mga kalalagayan. So palagay ko po, aaminin po natin sa sarili natin na tayo mismo duman tayo sa matinding kahirapan because of this pandemic. At hindi pa rin nawawala, nandiyan pa rin po. Di ba? So ngayon, ang tanong ko po, paano natin tinitingnan ang 2021? Maraming walang trabaho, maraming mga naghihirap, maraming mga struggling business, di ba? So, how do you perceive 2021? Paano po natin tinitingnan ang 2021? Is it more promising or punong-puno ng mga uncertainty sa buhay po natin? Diba? Hindi po natin ito haka-haka kasi tayo ay nasa sitwasyon na very unstable pa rin. Diba? Kala po natin, pawala ay because of the vaccine. Maraming bansa nagsimula lang magkaroon ng magturok ng vaccine sa kanilang mga tao. Iniisip natin na maaaring ito na yung simula na kahit papaano makaka-recover tayo. At bigla na lang po nagkaroon ng panibagong strain. Di ba? At itong strain na ito mas matindi kasi 70% yung chance niya na makahawa sa maraming tao. Ganun kabilis. Although sinasabi nila na hindi kasing deadly nung dating strain, pero the fact na tatamaan ka ng sakit ito at maraming pwedeng tamaan, medyo nakakatakot, di ba? So, maraming bansa ang nag-declare uli ng lockdown sa kanilang bansa. So, yung inaasahan na recovery, ito bumabalik na naman sa dating sitwasyon. But all of us are hoping and praying that somehow, yung 2021, ito po ay magdudulot ng mabuti sa ating lahat. Sino po naniniwala? Sino po ang tumitingin sa 2021 na magiging maayos yung 2021 sa ating mga buhay? Amen?
Are you hopeful na maraming pagpapala ang 2021? Bagamat medyo madilim, kung titingnan natin yung panahon natin ngayon, kung i-assess po natin yung mga pangyayari, mahirap pa rin, di ba? Pero tayo, nakatingin po tayo na magiging okay ang 2021 po natin. We believe na slowly yung economy po natin ay sisipa beginning this year. Ano po? Sabi po ng mga economist, masyadong volatile ang economy po natin. Ibig pong sabihin, subject sa pagbabago, rapid change. Because of the continuous lockdown, ito po, this creates uncertainty in our midst. So, gusto ko pong sabihin, when our comfort is at stake, ang nararamdaman po natin sa buhay natin is yung unsecured tayo sa buhay na ito. At dahil sa wala tayong security at stake yung comfort po natin, yung peaceful living natin ay nawawala sapagkat itong mga bagay na ito nagiging threat sa atin. So, we start living in fear. Tama po ba? Pag merong mga threat sa buhay po natin, we start living in fear. Diba? So, how do we respond to the threat of life? To the threats of life? Diba? Paano tayo tutugon? Paano tayo kikilos? Ano ang dapat nating gawin? So sa sitwasyon na gaya ng mga ito, ano ang dapat nating gawin? So mga kapatid, in addressing to that inquiry or question, gusto kong makita po natin dito po sa passage na binasa po natin in the book of Isaiah, kung ano yung dapat nating maging tugon, ang tamang pagtugon na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? We will not respond ayon sa sarili nating kaalaman, ayon sa sarili nating lakas, ayon sa kagustuhan natin. But we will respond according to the Word of God. Amen? Kung kaya yung message po natin is a call to faith, di ba? A call to faith, panawagan ng ating panawagan sa ating pananampalataya. The absolute necessity of complete reliance upon the Lord. Amen? It is a message that challenges our faith. Ito po yung mensahe na hahamon sa ating pananampalataya. Diba? Bigyan ko po kayo ng konting background dito po sa binasa po natin. Ang setting po nito ay nagsimula noong 735 BC. Meron pong tatlong maliliit na mga state. Ito po yung Syria, known as Aram or Aram. And then, Ephraim, ito rin po yung the northern kingdom of Israel. And Judah, the southern kingdom of Israel. So, kung titingnan daw po ito sa map, magkakasunod lang yung mga state na yan. Ano? So, from north hanggang east, at yung Syria, yung pinakamalapit sa Assyria. No? Ngayon, ito ang problema. Yung Assyria ay nagiging malakas at matatag na bansa at yung kanyang mga military ay masyadong malakas, so strong, na it was only a matter of time para masakop nila yung mga bansang malalapit sa kanila. So, yung takot na atakihin ng Syria ay ito po yung nagahari doon sa mga bansang malalapit sa kanila. So, to prepare for this inevitable scenario ng pananakop, yung Northern Kingdom of Syria
and Israel or yung the northern Israel, nag-form po sila ng alliance nila na magsama sila para protektahan nila yung kanilang sarili from the outside force or from the invasion of the powerful nation na Assyria. No? Ngayon, to strengthen their strength, nakiusap sila sa Judah, kay King Ahaz, na makisali sa kanila, sa kanilang alliance. Mag-join sila para protektahan nila yung kanilang sarili. So, ayaw po ni King Ahaz na mag-join sa kanila. At dahil doon, itong dalawang kingdom na ito, or dalawang state, gusto nilang sakupin din o i-conquer itong southern kingdom. Kaya lang, masyadong matatag din ang kanilang position, kaya hindi nila magawa. Pero ayon po sa history, marami pong namatay sa panahon na yon. No? Ang pakiramdam po ni Asaph ay kahit magsama-sama sila, hindi pa rin mas yung kanilang kapangyarihan para itaboy o kaya protektahan nila yung kanilang mga sarili. So, ang ginawa po ni King Ahaz, instead of joining alliance with Syria and northern Israel, ang ginawa niya ay nakiusap siya doon sa king ng Assyria at sabi niya, protektahan mo ako at kasama mo ako paglilingkuran at gagawin ko ang kung anuman ang gusto mong mangyari o gusto mong gawin ko. So, ang ginawa nito ni Ahaz, yung mga kayamanan ng kanyang kaharian ay nirigalo niya sa Assyrian king para lamang maprotektahan siya. Diba? Pero ang history, hindi po siya naprotektahan. In fact, na-conquer din siya ng Assyria. So, kala niya, yung bansa na pwedeng mag-ingat, magprotekta sa kanya, ay yun din po ang naging dahilan para masakop din siya. So, the opposite of faith is fear. Diba? Ang kabaliktaran ng pananampalataya ay takot. Diba? So, when you don't operate in faith, you may be operating in fear. Tama po ba? Pag tayo nabubuhay o namumuhay sa mga takot po natin, hindi nag-ooperate ang pananampalataya doon. Kasi ang nag-dominate yung takot po sa mga sarili po natin. Maaring si King Ahaz, yun po talaga ang nag-dominate sa kanya, yung takot So, gagawin niya ang makikipag-alliance doon sa bansa na kahit itong bansa na ito ay taliwas ang mga panuntunan, mga prinsipyo, hindi ito nagdi-declare ng kaluwalhatian ng Diyos. So, yun ang kanyang, because inisip niya, ito yung immediate na makakapagligtas sa kanya. Diba? Minsan tayo sa sarili natin, ganun po tayo. No? Minsan, ang hirap magtiwala sa Diyos. Napagtitiwalaan natin kung sino yung nakikita natin sa paligid po natin, di ba? Kung sino yung makakatulong immediate sa atin, yun ang napagkakatiwalaan. Doon tayo nagtitiwala. Rather than putting our faith in the Lord, we trust on things sa paligid po natin. Diba? So, what generates fear in us? Ang tanong ko po, ano po ang nag-generate ng takot sa atin? Tingnan po natin. Sa verse 1 ang binasa po natin. Ito po yung sinasabi. When Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, the king of Judah, King Rezin of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem. So, ito na yung
gustong i-conquer yung southern kingdom na pinaghaharian ni Ahaz. Ayaw niyang makipag-join. Kung ayaw mo makipag-join, o sige, ito ang gagawin namin, i-conquer ka na lang namin eh. They marched to fight against Jerusalem. So, because of this, yung takot niya ay sobra-sobra. No? So, what generates fear in us when there is an attack from the enemy? Diba? Tama po ba ako? Pag merong atake ng kaaway, ito po ay nagkikreate ng takot sa mga buhay po natin. Salamat po. Pag meron po tayong kaaway, di ba? It creates fear sa buhay po natin. Maaaring ito ay outside force or inside force, di ba? Pag kaaway, it creates fear sa mga buhay po natin. We have an enemy. Diba? Sabi po ng Peter, our enemy is like a roaring lion seeking for someone to devour. Diba? Ikaw lang naman ang hinahanap ng kaaway para silain ka. Diba? We have an enemy. So, yung kaaway na nagmamarcha against us, ito po ay nagkikreate ng takot sa atin. Verse 2, sabi po dyan, now the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken as the trees of the forest are shaken by the wind. So, when alliances of enemies is mounting up, nagsama-sama na eh. Sige, gawin natin is pabagsakin na lang natin itong tao na ito. Diba? Kaya naman, sabi po ng verse 2, so the heart of Ahaz and his people were shaken. Diba? Can you imagine kung yung mga nasa paligid mo ay nagsama-sama na, o sige, magkapit-bisig tayo at ito ang gagawin natin, pababagsakin natin itong tao na ito. Hindi po ba kayo matatakot doon? Kaya nga ang description po ng ni Isaiah is para raw po silang mga puno na sinisake ng wind. Diba? Nakakita na kayo ng puno na binabayo ng bagyo, di ba? Yung hindi nakakatagal talagang bubuwal. Yung hindi makayanan yung lakas ng hangin na bubuwal. So, ganun ang description ni Isaiah ng mga nararamdaman nila. Para silang binabayo ng hangin dahil sa takot nung nagkaroon ng alliance yung kanyang mga kaaway. When there is a conspiracy to create destruction, di ba? Sabi po dyan, in verse 5, Aram, Ephraim, and Remaliah's son have plotted your ruin. Have plotted your ruin. Sabi niya, let us invade Judah. Let us tear it apart and divide it among ourselves. Can you imagine that? Di ba? Iko-conquer sila, tapos paghihiwa-hiwalay, tear down, di ba? And divide it among ourselves. Ganon ang gustong gawin kay Ahaz sa kanyang kaharian. Kung kaya't naman, nung nalaman niya yung ganong plano, yung takot sobra-sobra. Tayo naman siguro hindi pa po tayo nakaranas ng nagkaroon ng conspiracy sa atin para pabagsakin tayo. Maaaring yung iba meron ng ganung karanasan, pero
yung takot ay nandoon, hindi po nawawala na po. In verse 6, sabi po diyan, when the son of Tabel king make the son of Tabel king over it. So, when your comfort in life is at stake, di ba? Siya po ang king, pero nag-usap-usap itong gustong mag-conquer ng Southern Kingdom. Sabi niya, sige, ang gagawin natin, pag na-conquer natin, papalitan natin ang kanilang hari at ito, siya ang ilalagay po natin, the son of Tabel, siya ang ilalagay na hari. So, yung threat para i-remove from position, i-remove from power, i-remove yung comfort ay talagang totoo. So it creates fear kay Ahaz. Diba? Sa atin po, when our comfort in life is at stake, tayo po ay nagkakaroon ng maraming takot sa buhay natin. Diba? Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, biniro lang namin, paano kung isang araw ay nakasakay ka na lang sa jeep. Ako, sabi niya, wag naman mangyari. Talagang takot na takot siya. Di ba? May mga tao na yung iniisip lang nila na maaaring mawalan sila ng trabaho. Sobrang takot na yung nararamdaman nila. Di ba? It creates panic sa kanila. Di ba? Yung iba, because of the thoughts of losing their job, it leads to depression. Diba? Maraming nawawala sa kanilang mga sarili because of mga takot sa buhay po nila. So, if things in this life give us a sense of security or power, and then suddenly, ito po ay ni-remove from us, doon nagkakaroon ng maraming takot sa buhay po natin. Tama po ba ako? Sino po dito ang, be honest, ang merong takot sa pagharap sa 2021? Diba? O sino dito ang merong maraming pangamba sa kanyang buhay? Maraming takot sa kanyang sarili. Diba? Diba? Ano yung mga bagay na yan? Baka yan yung mga bagay na iniisip mo ito yung magliligtas sa iyo. And suddenly, biglang mawawala, wala ka ng kakapitan eh. Diba? Ito yung bagay na, ito yung mga tangible things na doon natin sinisecure yung sarili po natin eh. Diba? And then, unti-unti nawawala sa buhay po natin. Nagkakaroon tayo ng maraming takot sa sarili natin eh. Diba? Sabi nila, mabuti pa yung mahihirap kasi kahit walang pagkain, nagsusurvive. Ano? We do not glory in yung kahirapan, ano? But praise God, ano? Kasi meron namang layunin ng Diyos doon. Diba? Pero yung may mga tao na hindi sanay sa ganong buhay. Diba? Kung kaya't tanggalan mo sila ng mga bagay na kinakapitan, hinahawakan nila, nararating na sila at takot na sila sa kanilang mga buhay. Diba? So, maaaring ito yung nararanasan din ni King Ahaz. Kasi once makonquer siya, mariremove siya sa kanyang comfort, pagiging king. Diba? Nandun lahat ang comfort sa kanyang buhay. Now, the call to stand firm in the faith. Sabi po ng verse 9, if you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Kung hindi ka maninindigan, kung hindi ka mananampalataya sa panahon na ito, hindi ka makakatayo. Hindi ka mapoprotektahan. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili. So, Isaiah is calling Ahaz to
to take this opportunity of trusting the living God. Ito na yung pagkakataon niya para pagtiwalaan ang buhay na Diyos. Kahit napakalaki ng kanyang kinakaharap, kahit gabundok ang kanyang problema, di ba? Kahit parang imposible niyang malagpasan, ito yung pagkakataon na kinakailangan niyang magtiwala sa Diyos na buhay. Di ba? Kasi kung hindi ngayon, kailan ka pa magpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos? When the attacks are real, then it is the right opportunity for us to express our complete reliance on the Lord, in the Lord. Amen? Ito yung pagkakataon. This is the magandang ipahayag po natin yung ating pananampalataya, itong pagsisimula ng taong 2021. Hindi natin alam kung anong hinaharap natin sa 2021. Subalit, kung ikaw ay lalakad ayon sa iyong pananampalataya, nakakatiyak ka na merong kahihinatnan ng maganda ang iyong buhay. Tama? The very reason why you need to stand firm in the faith is because of the truth of His Word. Ito po ang sinasabi ng verse 4. Balikan po uli natin. Hanggang verse 4 and 7. Ito po yung sinasabi. Then the Lord said to Isaiah, "Go out, you and your son, Shear Jasub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to the launderer's field. Say to him, be careful, keep calm, and don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood, because of the fierce anger of Rezin and Aram in the sons of Remaliah." So, ano po ang sinasabi dito? Be careful. Keep calm. Don't be afraid. And do not lose heart. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. When you read the Word of God, di ba, nung last year po, halos buong last quarter, pinag-aralan po natin ang salita ng Diyos, ano ang magagawa nito sa buhay po natin. Nakita natin na ito lamang yung kailangan po natin para maipagpatuloy po natin yung ating mga buhay dito sa mundong ibabaw. So, there is truth in the Word of God. Amen? Be careful. Sabi niya, be careful. Diba? Be careful sa iyong gagawing action. Diba? Huwag ka basta-bastang gagawa ng bagay na hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Diba? And relax. Diba? Minsan napakahirap pong mag-relax. Alam niyo po, madali lang daw pong sabihin, relax ka lang . Pero hindi talaga . Hindi ka makakapag-relax . Diba? You can only relax when you put your complete trust in the Lord. Amen? At yun po yung katotohanan. Do not lose heart. And then sabi ni Isaiah, ito yung sinasabi ng Diyos, yung kinakatakutan mong mga bagay na yan, or mga kinakatakutan mong pwedeng sumakop sa iyo, ang tingin ng Diyos dyan ay para lamang silang 2 pirasong baga. Di ba? Baga na walang apoy, kundi usok lang. Kung usok lang, walang magagawa sa iyo yan . That's how Isaiah described this new nation na gustong mag-conquer sa Southern Kingdom . Diba? At dito po tayo nagkakaiba. Minsan, may mga bagay na tinitingnan natin na talagang kung sa sarili natin, parang hindi natin kaya. But when we look things
ayon sa pananaw ng salita ng Diyos, naiiba po ang pagtingin natin. Amen. Naiiba yung ating perspective, di ba? Kasi tinitingnan natin ang bagay ayon sa pananaw ng salita ng Diyos. Di ba? Gaya nitong sinasabi ni Isaiah. Di ba? Wala yan. Kaya nga sabi niya, relax. Di ba? Relax. Huwag kang matakot. Huwag kang malumbay. Huwag kang mawala ng puso eh. Be careful, keep calm, and be not afraid. So, the truth of His Word, diba? We need to stand firm in the faith because we have the Word of God. Amen? At ang salita ng Diyos, ang may kapangyarihan na baliktarin ang mga sitwasyon, kalalagayan natin sa buhay po natin. When we rely on the Word of God. Ito pa ang sabi niya, things will not happen. In verse 6, sabi po doon, let us invade Judah, let us tear it apart and divide it among ourselves and make the sons of Tabel king over it. Yet, this is what the sovereign Lord says. Take note, sovereign Lord. Ito ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Sabi niya, it will not take place, it will not happen. Kung ano ang kinakatakutan mo, kung ano yung iniiwasan mo, sabi niya, hindi ito mangyayari. If there is a condition, if you will declare your faith right now, kung magpapahayag ka ng iyong pananampalataya sa oras na ito, ang mga bagay na kinakatakutan mo ay hindi mangyayari. Amen? You know what? Kung papansinin po natin, meron po diyan, dinala ni Isaiah yung kanyang anak na lalaki, ang pangalan niya ay Shear Jasub. Sabi ko, ba't pa kayo dinala ni Isaiah itong lalaki na ito? Makikipag-meeting siya kay Ahaz. Sabi ng Panginoon, dalhin mo yung anak mo at makipag-usap ka kay Isaiah. And you know what? Ang ibig po sabihin ng pangalan na yun is the remnant. The remnant. God instructed Isaiah to bring his son for a reason. Meron pong dahilan. Why? Because God wanted to communicate that He will be true to His voice. Magiging totoo siya sa kanyang salita. There will be a remnant. Kasi, pag pinurward po natin yung ating pinag-uusapan, hindi sumunod, hindi nagtiwala si Ahaz sa Diyos. Ang sinunod niya yung kanyang sarili. Nagtiwala siya doon sa immediate na pwedeng tumulong sa kanya. So, nakipag-alayan siya sa Assyria. Diba? So, hindi siya sumunod. Pero, kahit hindi siya sumunod, at nakonquer yung kingdom na yon, nakonquer po sila ng Assyria, nagkaroon ng remnant. At itong remnant na ito yung prinotektahan ng Diyos to preserve yung kanilang mga lahi. Or to preserve yung the people of God. So, God wanted to communicate that He will be true to His words. They will be conquered and devastated, but there will be remnants. Merong mananatili. Hindi po sila completely madidestroy sa mundong ibabaw. But Ahaz missed the point. He missed the point of bringing the son of Isaiah. So, God is true to His word. Amen? Kahit po anong mangyari, pagbalik-balik ta rin man ang sitwasyon natin sa buhay natin, ano man mangyari po sa atin, ang Diyos mananatiling Diyos at ang Kanyang salita ay mananatiling Kanyang salita.
Amen? Mananatili ang kanyang salita. Mananatili ang katotohanan ng kanyang salita. At times, parang ang hirap po nating paniwalaan. Diba? At times, we resist. Diba? At times, baliktad yung ginagawa po natin doon sa gusto ng salita, doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero kahit ganun ang mangyari, the truth of His Word will remain. Amen? Mananatili ang salita ng Diyos. Hindi naniwala, hindi nanampalataya itong si Ahaz. Another reason why we need to stand firm in faith. In verse 14, tingnan po natin in verse 14. Actually, this is a good, pwede po natin sigurong pag-usapan pa ito sa mga susunod na panahon. Ano po? In verse 14, ito po yung sinasabi, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Will call him Emmanuel. Ang ibig pong sabihin ng Emmanuel, God is with us. Now, this particular word, nung na-mention po ni Isaiah, hindi po ito, does not specifically refers or points out to Christ. But sabi po ng mga nag-aaral, it's a typology of Christ. Diba? It's a typology of Christ. Diba? So, God is with us. Diba? We need to put our trust in the Lord. Especially itong pagsisimula ng taon po na ito, ilagak po natin ang ating pananampalataya sa tamang object. Amen? At ang tamang object ay ang ating Panginoon. Why? Because He promised His presence. Di ba? Mananatili ang kanyang presensya sa atin. Di ba? At alam niyo po, kung babalikan natin yung 2020, di ba? Marami tayong kapalpakan sa buhay natin, di ba? Kung bibilangin natin gaano kadami yung kapalpakan na ginawa natin sa buhay natin, napakadami. Pero iniwanan ba tayo ng Diyos? Diba? Bagkus nakita pa natin yung kanyang kabutihan. Diba? Why? Because of Emmanuel. Diba? God is with us. Diba? His presence will remain to us. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Naisip pa natin yon itong taon na ito, Lord, salamat ng presensya mo magiging kasama o kasama po namin. Kung paano nyo kaming iningatan, sinamahan sa 2020, ganun din ang inyong gagawin o mas hihigitan nyo pa sa taon na ito. Hindi naman kasi ang Diyos is hindi nagbabago. Kung paano siya nagpakita sa simula, constant po yan ng kagandahang loob, kabutihan, pag-iingat, constant po yan. Diba? With all the words coming from God, still Ahaz failed to put his faith on the living God. Instead, he made an alliance with the king of Assyria, giving his wealth, giving the wealth of his kingdom. And he offered his son to the pagan gods. You know what? Sinakripisyo niya yung kanyang sariling anak sa paganong Diyos para lang ma-please niya yung king. Para lang pagbigyan yung kanyang kahilingan, yung protection na hinihingi niya. Diba? Naisip ba natin na minsan yung
hinahanap nating protection maliban sa Diyos, minsan yan yung magbibigay ng kapahamakan sa atin. Tama po ba? Diba? When you seek protection apart from God or on something, maaaring yun pa ang magiging kapahamakan po natin. Diba? At yun ang nangyari kay Ahaz. Diba? Mas lalo siyang napahamak. So when Isaiah confronts him, he appears to have already decided to try to hold out in the hope of finding security through submission to the king of Assyria. Yung offer, the offer to trust completely in the Lord was rejected. Diba? Was rejected. Diba? Ito na lang yung tanging paraan. Kaya nga sabi niya, kinakailangan mo magpahayag ng iyong pananampalataya kasi kung hindi, hindi ka makakatayo. Diba? But he rejected the offer. He rejected the word of God. He trusted on himself rather than trusting the Lord. Mababasa po natin yan sa 2 Kings chapter 16. Yung event po na yon. Diba? So, in view of Ahaz's refusal to trust in the Lord, Isaiah announces that Judah will soon be overrun and devastated by that very Assyria. Ahaz has foolishly decided to turn for help on Assyria. Be careful kung sino po ang pinagtitiwalaan po natin. Diba? Kasi baka yun yung maging kapahamakan lang natin. You may be putting your trust on something else, pero hindi po sa Diyos. Mag-iingat po tayo. Amen? So, only God can provide security amidst these terrifying circumstances of life. Do we agree on that? Nagkakasundo po ba tayo na tangi ang Diyos lamang ang makakapag-provide ng seguridad sa atin? Kung haharap po tayo sa taong ito, siya lamang ang makakapagbigay ng katiyakan sa atin na we will survive sa 2021. Because the Word of God ensures security if we will put our faith on Him. Amen? Kung ilalagak po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, sa Kanyang mga salita, nakakatiyak tayo na ang 2021 ay magiging maayos sa mga buhay po natin. So, God calls people to believe His Word and find security in troubling times in this life and in the life to come. Amen? Faith is the only guarantee na meron po tayo. So mga kapatid, mga kaibigan, it is always fitting that as we begin the year with an expectant heart, we need to express our complete dependence or our complete trust in the Lord. Amen? Pwede mo bang sabihin, Lord, itong taon na ito, wala akong ibang pagtitiwalaan, kundi kayo lamang. I have your word. I have your presence.
Sa inyo lamang ako magtitiwala at wala nang iba. Amen. Yun po ang pwede natin gawin. Diba? Hindi ko nakikita ang hinaharap natin. Hindi natin nakikita ang hinaharap natin. Subalit, kung tayo po ay magpapahayag ng ating pananampalataya at tayo ay magtitiwala sa ating Diyos sa buhay, nakakatiyak tayo ng kasiguraduhan ng buhay po natin sa taong ito. Amen? So, the absolute necessity of complete reliance upon the Lord is a must for all of us. Amen? It is a must. Huwag po tayong papayag na mabuhay, magpatuloy ng ating everyday life na hindi tayo nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen? At ito ang nararapat nating gawin. Amen? Tumayo po tayong lahat. Before I close, can we sing one more song? And after that, we will close in prayer. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you, Lord God. There is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Yes, Lord, that's true. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hands, Lord. And suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, pinawi niyo ang mga takot po namin, ang mga pangamba po namin, Panginoon. Bagamat hindi po namin nakikita ang hinaharap, Panginoon, but you ask us to walk in faith, to live in faith. Lord, gusto namin magpahayag ng aming lubos sa pagtitiwala, Panginoon. Gusto namin sabihin sa pagsisimula ng taon na ito, Panginoon, na wala kaming ibang pagtitiwalaan ng aming mga buhay, kundi kayo lamang, Panginoong Diyos. Buhay ang inyong salita, at ito po ay totoo, Panginoon. Ito ay makapangyarihan. So salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng aming kaligtasan, sa katiyakan, kasiguraduhan ng inyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Pinupuri po namin kayo. Sinasamba po namin kayo, Panginoon. Titingnan po namin, haharapin po namin ang taon na ito, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, at haharapin po namin ang taon na ito, Panginoon. Titingnan po namin, Lord, ang mga tagumpay na ipagkakaloob nyo sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat na kasama po namin, Panginoon, mga nanunood sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, anuman po ang mga kahilingan ng kanilang mga puso. Lord, ipagkaloob niyo ayon sa inyong kabutihan, biyaya, Panginoon, at kayamanan, Panginoon. Salamat po ng marami, ang mga may sakit, hinihiling po namin, Lord, pagalingin niyo sila sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Lord, ang mga naghahanap ng trabaho, dalangin po namin, magkaroon sila ng mga trabaho, matagpuan nila yung trabaho na angkop sa kanila o trabaho na ipinagkaloob nyo sa kanila, Panginoon. Yung mga naghihikahos, Panginoon, dahil bagsak ang kanilang mga negosyo, Panginoon, dalangin po namin na sa taong ito, makita po nila na merong pag-asa, Panginoon, na kaya nilang bumangon dahil sa tulong na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon. At wala kaming ibang pinagkakatiwalaan ng aming mga buhay, kundi kayo lamang. Salamat po. Salamat po. Purihin kayo. Luwalhatiin kayo, aming Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Happy New Year! Happy New Year! Sa inyong lahat. God bless everyone. Father, into your courts I will enter, maker of heaven and earth. In your holy presence, glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you, all life adores you, all the earth will declare that your love is everywhere. The fear
sound. Hear the tears, joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare that your love is everywhere. The hills will exalt, seas resound. Hear the tears, joyful cry, praising you, and so will I. A new song I sing, Lord, I will glorify and bless your name. 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 Glorify and bless your holy name. Glorify your name. Happy New Year, everyone. Have a blessed week ahead. God bless you all.